Hello mga langga! For today's video, pag-uusapan natin yung isa sa gusto kong i-discuss sa karamihan sa inyo, no? Kasi madami na nagtatanong nito. Yung topic natin ngayon is about maganda ba mag-loan sa bangko? For me langga, not because sa bangka ko nagtatrabaho, sasabihin ko agad oo. Siyempre, sa tagal ko sa bangko din, sobrang tagal naman, no? Pero siyempre, more than 10 years naman, mas mataas talaga yung interest rate kapag sa other lending companies compared sa bangko. Kasi, sa bangko, pag nag-loan ka, hindi lang ID ang kailangang i-present. Magpo-provide ka ng ibang documents, i-require sila mga documents sa'yo. Tapos, syempre sasalain nila yan. Capable ka ba? Kaya ba ng income mo kapag nag-loan ka ng ganitong amount? Kasi hindi porket gusto mo ng 1 million, automatic 1 million talagang ibibigay agad sa'yo. Okay, sa lending companies, normally, hindi nanghihingi ng maraming requirements. I'm not saying na hindi sila ganun kaingat ha. Ang sinasabi ko lang, hindi sila ganun kahigpit kasi babawiin naman nila sa interest rate. Gets nyo ba? For example, nag-utang ka ng 100,000, tapos yung monthly mo is ganito lang. Pag kinompute mo siya, total na binabayaran mo monthly, tapos yung tenure ng utang mo sa kanila, for example, gusto mo ng 3 years, ganyan. Pag tinotal mo yun, almost doble or minsan mas mataas pa mas hindi lang times 2 eh. Parang 2.5 times 3, ganun yung total ng babayaran mo or yung laki ng utang mo na sa kanila. Okay. As what I've said, maganda mag-utang sa bangko kasi mababa yung interest rates. Tapos, for the terms naman, hindi pare-parehas. Depende yan. Sa personal loan, normally, ang term niya is 1 to 3 years or 12 months to 36 months. Okay? Tapos, if credit card user ka, tapos good payer ka, no? Yung bangko na mismo or yung credit card company na mismo, yung magsasend ng message sa'yo, ng promos para sa'yo lang, exclusive para sa'yo, or di kaya tatawagan ka nila and then they'll offer you kung anong promo na ang pwede sa'yo. Tapos, normally din, kapag credit card holder ka, yung credit limit mo, for example, is 1 million. Tapos, may portion doon na, or di kaya yung whole 1 million, pwede mo nang utangin sa kanila. Depende sa usapan nyo ng bangko mo. Depende pa rin yan kasi pre-qualified ka to avail. Tapos, kapag kunwari, nakikita nilang good payer ka, tapos ganito ka lang ipapautang nila sa'yo, good thing. Kasi, yun yung pag-build ng relationship mo with the bank. Kapag credit card user ka, sila mismo, yung credit card company mismo, yung tatawag sa'yo to offer yung promo nila exclusive para sa'yo since good client ka. Yung credit card limit mo, normally, ko-convert nila yan sa cash and then sa installment. So, may iba na 12 months to 36 months, meron din from 12 months to 60 months. From 1 year to 5 years, ganun. Pag car loan naman, 1 to 5 years or 12 months to 60 months. So, nasa sayo kung gaano katagal mo gustong bayaran kapag brand new yung sasakyan na kukunin mo. 20% down payment sa bangko. Tapos, kapag second hand naman, 30% yung minimum. So, kung gusto mong mas mababa yung monthly mo and capable ka naman down payment ng malaki, much better. Kapag brand new yan, from 20% gusto mo kunwari 30% or 40% yung down payment mo, pwede po yun. Basta minimum of 20% for the brand new and 30% for the second hand. So, pag car loan naman, yung kung ano mga klaseng mga sasakyan, ganito, ganyan, coordinate sa bangko. Always coordinate with the bank kasi hindi lahat ng bangko pare-paras na requirements. But as to the loan, almost similar yan. Nagkakatalo lang yan sa rate po, sa interest rate, okay? Sa housing loan naman, merong 10 years to 25 years, pero kung gusto mong kunwari yung housing loan mo is
ko-compress mo lang siya to 5 years, walang problema yun. Nasa sayo kung capable ka naman magbayad. Why not? Kasi hihingan ka naman ng requirements eh. So, ikaw pa rin yung magde-decide. Bibigyan ka ng computation. Ikaw magde-decide kung kaya mo ba ng ganitong terms lang. 5, 10, 15, up to 25. So, yung 30 years, I'm not sure kung may bank na nag-offer ng 30 years. But yung 30 years, normally kay ano lang yun, kay Pag-ibig. So, with the bank, parang longest na yung 25 years. Okay, for the business loan is like similar lang kapag yung term niya similar lang sa personal loan. May 12 months to 60 months or 1 year to 5 years. So, yun, as what I've said, as what I've mentioned, depende pa rin sa'yo. Pwede kang mag-decide na kunwari, 12 months lang, in 12 month time, mababayaran mo siya. Tapos, dumating tong pang 6th month, kaya mo na siyang i-pay off. Pwede ba? Of course, pwede. Tawag ka sa branch mo or tawag ka sa bank mo, sabi mo magpapakompute ka kasi ilalamsam mo yung total utang mo, yung remaining na utang mo. So, walang problema yon. And then, after nun, loan ka ulit kung gusto mo, mas gusto ng banko yon. Yung bumabalik ka. Hindi yung nangutang ka lang tapos hindi mo nababayaran. Of course, kahit sino, kahit kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi gugustuhin na nangutang ka tapos hindi mo babayaran. Madaming makaka-relate nito, of course. So, kapag nangutang ka, make sure na kaya mo bayaran, make sure na babayaran mo para makaulit ka. Huwag mo namang bigyan ng sakit ng ulo yung mga inuutangan mo. Okay? Yung tip ko, mga langga, if wala ka pang plano mag-loan, much better na as early as now, mag-build ka na ng relationship with the bank. Para by the time na gusto mo na mag-loan, kahit papano, hindi ka na ganun kahirap to prove yourself na kaya ko yan. Kasi sa account history mo, makikita na yung in and out ng pera mo. Especially sa mga business owners. Mas maganda, pag may business ka, i-register mo. Once registered na, open ka ng account. And then yung income mo or yung flow ng pera mo, mas maganda, idaan mo sa bangko. Para nakikita dun yung in-outs. By the time na gusto mo mag-loan, transaction history mo lang makikita na. Oo nga, no? Oo nga. Hindi pwedeng, kumikita ako ng ganito, kumikita ako ng ganyan, pero wala kang ebidensya. Sa panahon ngayon, resibo ang importante. Hindi pwedeng chuchuchu lang. Resibo. So, pagpalagay natin, hindi ka nakapag-build ng relationship with the bank, hindi ka nakapag-open, wala kang savings, ganyan, but you have the proof of income. Especially nga, pag business owner ka, make sure na yung business mo is registered. Kasi, ang unang-unang hihingi ng bangko sa'yo kapag nag-loan ka is the business documents. Kapag registered, the better. Kasi ibig sabihin, legit yung business mo. Yung iba kasi hindi nare-register. Parang ano-ano lang, verbal agreement lang or whatsoever. So, hindi pa nga hawakan ng bangko yun. Okay? Kasi kailangan natin lagi resibo, document. Alright. I'll be doing another videos regarding sa loan sa bank. For now, kung may natutunan ka sa video na to, please do like and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, and hit the notification bell para po ma-notify kayo ng aking mga videos. See you again on my next video. Bye-bye!